Isa sa mga regular na tinatanong sa akin nung ako ay nagpapa-live seminar pa patungkol sa goat farming, in person or face to face or online, ay kung mapapataba raw ba ang kambing kung ito ay damo lang ang kanyang kinakain, no? Tapos sabi pa ng karamihan, paano kung nagsosogal lang ako, yung tethering, kagaya ng yan, yung dinedemo ko ngayon, nakatali sila, no? May lubid sila, tethering ang tawag sa ganyan, no? O nakasoga or naka free range lang sila at puro damo ang kinakain. Regardless of management, no? Kung naka extensive kayo, kagaya niya nasa labas sila, or intensive nasa bahay sila, yung pagkain ang ipinapasok, the question is, tataba ba sila kung puro damo lang? Isa sa mga dahilan kung bakit itong dalawang barakong kambing na to ay pinadala ko dito sa areang ito para na monitor ko daily ay part of my experiment. Kasi galing itong dalawa sa breeding, galing sa breeding season, no? Ilang dosena, nasa 50 babaeng kambing yung inaano nila, brinid nila last time. So expect nyo talagang magre-reflect sa pangangatawan nila yan kahit na sila ay binavitamins pa. So bago dalhin dito yan, itong red bower na yan, red bower, tumitimbang lang yan ng 50 kilos, 51, 52, 50 to 52. Tapos itong Anglo-Nubian buck, tumitimbang lang ito ng mga nasa 35, no? 35 kilos after breeding, ha. Okay, after breeding. Tigbe 25 kasi ang ratio ng babaeng kambing, kada isang buck sinusunod ko yun strictly, Now, nasa magti 3 weeks pa lang sa akin ng mga to, wala silang kinakaing feeds, di ko sila pinapakain. Nung sila yung nagbe-breed, mayroong feeds, So nasa magti 3 weeks pa lang sila. Itong red bower buck, mula sa timbang na timbang niya 50 to 52, napaabot ko na siya ng 62 to 63. Diyan naglalaro ang timbang niya ngayon, no? Live weight, bago kumain yun, bago kumain. Itong Anglo-Nubian buck naman, from 35, napaabot ko na ito ngayon ng nasa 42 ang timbang niya. Wala pang 3 weeks silang nagpupurong purong damo lang ang kinakain. Ang isa sa mga kinonsider ko dito ay hindi lang yung basta lang papakainin ng damo, itatali mo lang tapos yun na yun, basta nakita mo ngumunguya, yun na yun, hindi ganun, no? Ang basihan ko dito ay, aside dun sa puro damo lang ang kinakain, nakakain ba nila yung at least 4% ng kanilang body weight, 4% na dry matter in terms of body weight. Ano ibig sabihin ng 4% na dry matter? Ibig sabihin, hindi mo isasama sa kwenta ng timbang ng damo yung moist o yung tubig na nasa damo, yung katas. Kapag fresh ang damong ganyan, ang dry matter niyan ay between 20 to 25% lang. So mga 1/5 to 1/4 lang ang dry matter, yung wala yung katas, no? Ibig sabihin naglalaro sa 75 to 80% ang moisture level niyan. Kaya sa pagko-compute mo ng 4%, halimbawa tinimbang mo ito, tinimbang mo yung isa, anong nakuha mong timbang? Let's say 50 lang. Ano ang 4% ng 50? 2 kilos? Tama ba? 50 divided by 4, 2.5 something, basta kung ano man yung makukuha natin doon, no? Doon sa 50 divided by 4, yung product na yon, i-divide mo pa yon ng 0.25. Bakit 0.25? Because of the assumption na 25% lang ng grass ang dry matter. So yung quotient na makukuha mo after mong dinivide yun sa 0.25, yun dapat ang timbang ng fresh na damo na makakain nila minimum.
kung ikaw ay naka-intensive management, no? Kung yung damo ang ipinapasok mo. In this regard, itong management na feeding management na pinapakita ko sa inyo ngayon, hindi ko kailangan timbangin yung damo, no? Kasi nakaano sila eh, ad libitum, always available ang damo. Itong kanilang mga lubid, alam nyo ba na 10 meters yan, hindi 10 feet 10 meters ang haba niyan. Parang naiikot-ikutan nila. Halos itong halos 700 square meters, parang kanila lang eh. No, tapos kapag nakikita kong nagiging selective na sila dun sa kinakain nila sa area, ililipat ko yan. So mahaba ang tali, 10 meters, no? Haba ng taling to. Wala dyan hanggang doon. Trace natin. Ayan, ang haba niyan. Nandun sa dulo pa, lampas dun sa talahib na yun. Talagang yung circumference ng maiikot nila, malawak-lawak. So anong sagot doon? Kung damo lang, mapapataba ba? Yes. Mapapataba sila. Within this context, no, sa ginagawa kong ito, 10 meters ang haba ng tali, inililipat-lipat sila ng lugar, no? So ayan, kasi kung nasa 5 feet lang ang tali niyan, naku, hanggang dun sa kung ano lang ang abot ng tali, yun lang ang pagtsatsagaan nila. Baka pati ugat ng damo kakainin na rin. Tingnan nyo, dahil sa ano yung area nila, hindi masyadong kinakalbo yung area nila. Browser kasi ang mga to eh, yung pinaka tops lang, dulo, yung murang parte lang ng damo yung kinakain nila. Hanggat may mataas na damo, yung murang parte lang kakainin ng mga kambing. Hindi kagaya ng tupa, kalabaw, no? Kahit pa 2 inches lang ang haba ng Carabao grass, basta mura yan, ay naku, titirahin nila yan. Pero itong kambing, basta may choice siya na may kataasan na damot, fresh yung tops, yun ang uunahin niya. Hindi niya sasagarin yung hanggang malapit na sa ugat. That's one of the reasons kung bakit mas magandang magpastol ang kambing dun sa medyo may kataasan ng damo, hindi dun sa papanot na ang damo. Mas lalong magkakaparasite ang ruminant pagka ganun, dahil saan ba pumaparada, tumatambay yung mga parasites? Malapit sa damo, malapit sa ugat rather. Ayan ha. So may natutunan kayong bago ngayon. Ayan, na-prove ko yan na tataba sila, tumaba sila. Ang minmaintain ko lang sa kanilang health program is yung pagbabitamins monthly. Kung ano binibigay nung nagbi-breed sila, breeding season, ay yun din ang vitamins nila monthly. B-complex, iron, DCM, ADE. Pero feeds wala, puro damo kinakain. Tirang yung mga tiyan, kalalaki. Kalalaki ng tiyan. So tataba sila, no, kahit puro damo lang. So isa yan sa may consider ninyo kung mag-aalaga kayo ng kambing at walang budget sa feeds. Siguraduhin lang na meron kayong area na magkukuhanan ng damo or mapagpapastulan. Nasagana ha. Hindi yung pang isang buwan lang, after 1 month kalbo na. Mahirap yun. Alright, so to learn the entirety of my goat farming programs, iiwan ko yung link sa description box. Mag-register kayo, and for 1 whole year makaka-access kayo dun sa halos 4 na oras na video, kompleto yon, para makopya ninyo lahat ng mga ginagawa ko when it comes to goat farming dito sa Alpha Adventure Farms. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.